One of the reasons why hindi ka makakuha ng clients is because ang gulo ng portfolio mo. If magaling ka pero di-organized ang portfolio mo, then you have low chances of signing clients. If ganito ang itsura ng portfolio mo, your potential clients won't even bother to waste their time to look at your portfolio. So madami nagsisend sa akin ng portfolio sa TikTok, and honestly, pag view ko yung mga portfolio is hindi talaga siya organized and everything is in one single folder. So, lahat ng klase ng videos, walang categories, sobrang hirap intindihin. And it's a major turn off. Sobrang hirap ma-distinguish kung meron ba sila ng skills na hinahanap ko or wala. A disorganized portfolio will only make your potential clients think na you lack professionalism, you're difficult to work with, and hindi ka seryoso sa work. So, yan yung mga talagang maiisip nila if yung portfolio mo is sobrang gulo. Take note, first impression lasts. The reason why I'm signing clients easily is because I have a well-organized portfolio. Like, pag tinignan mo yung portfolio ko, may iba't ibang categories kung saan andun lahat ng yung mga kailangan nilang makita. So, kunyari may hinahanap silang isang category lang, pupunta lang sila sa category na yun. Pero if your portfolio is in just one single folder, tas andun lahat ng videos, walang category, sobrang hirap hanapin ng kailangan nila. So let me show you how I created and organized my portfolio. So, ito yung portfolio ko. As you can see, isa lang siyang folder. And sa loob nitong folder na to is maraming folders. And iba-iba yan, categories. Ang pinaka-importante dito, itong My Sample Works. So, click natin yan. Merong graphic designing, merong video editing. Tignan nyo, sobrang organized. So, dito, audio podcast lang yun nandito. Dito, before and after videos, long-form videos, short-form, simple edits, top performing. Usually, ito yung sinesend ko sa client, top performing. And meron na namang mga iba't ibang folders dito sa loob nito. Iba-iba. Ito, hook. Ito yung mga top performing long forms, top performing short forms, VSLs, UGC. So, if may client ako, pag naghahanap, ang hinahanap niya is yung mga ads, VSL, UGC, mga ganun, alam niya na yung pupuntahan niya dito sa folder na to. Titignan niya kung good yung editing ko, kung meron ba akong skills na hinahanap niya. And ganun din, pag ang hanap niya is long forms, punta lang siya sa long forms. So, ganun ka-organized. Ito, mga audio podcasts. Yeah, yung mga simple edits. As much as possible, make it specific. Kunyari, yung video mo is pang YouTube lang, YouTube long form. Nasa sa inyo kung ano yung gusto nyong ipangalan dito sa mga folders nyo. The point I'm making is kailangan organized talaga. Punta rin tayo sa iba. So, tapos na tayo sa sample works. Ngayon, ipakita ko lang din sa inyo yung ibang folders pa na ginawa ko. So, bonus lang tong iba. Ito, resume CV. So, merong PDF, PNG. Nilagay ko sa isang folder. Ito, importante to pag editor ka. So, andyan lahat ng computer specs ko. Kita nyo? Lakas ng computer ko, no? Okay, and then dito. So, magkaiba lang siya. So, ang sinesend ko, ito, computer specs. Kinaka-copy link ko, sinesend ko sa kanila. Sila na bahala kung anong gusto nilang tingnan. Office space. Bonus lang to. Gusto ko lang ipakita sa kanila yung workplace ko. Actually, yung computer ko yan. Tapos workplace. Ito yung dati. Dati na to. Speed test and grammar test. Pag mag-outreach kayo is, kailangan yun mag-send minsan nito sa mga prospects. So, nilagay ko na lang siya sa isang folder para madali na lang. Pag sinend ko sa kanila tong folder ng portfolio, sila na bahala kung ano yung gusto nilang makita. So, yun. Tignan kung gaano ka-organized. Meron kasi akong mga nakikita nagsisend sa akin. As in lahat, nasa isang folder lang. Merong resume, sample works, iba-iba. As in, sobrang hirap tignan kung ano ba, may skills ka ba? Dapat ba ako makipag-work sa'yo? So, pag organize ang portfolio mo na ganito, mas madaling makita. Mas malaki yung chances na makuha mo yung clients. So now that you know how to create a well-organized portfolio, it's time to take action and create yours now. If hindi ka kikilos, you just wasted
a few minutes of your time watching this video. I assure you, pag maayos ang portfolio mo, sobrang dali mo na lang makakakuha ng clients. Thank you for watching. Like and subscribe for more information about freelancing and outsourcing. Bye!